Magandang hapon po sa ating lahat at ngayon ay March 19, araw ng Wednesday. Wednesday na po ngayon, March 19, 5:12 in the afternoon. Tayo po'y magbigay ng update. Ang ating pong title ay ang budget hearing. Alam naman po ninyo by now, kahapon ay naglabasan na ito na move o na postpone po, na galaw yung una nang naitakdang araw for the oral argument sa Korte Suprema. Nagbigay information po sa atin ang ating mga abogado para sa gagawing public hearing tuloy, oral argument na gagawin sana sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. Naglabas po ng kautusan ayon sa ating mga abogado ang Korte Suprema dahil sa final ng OSG, yung Office of the Solicitor General, na napag-usapan din natin nung huli nating pag-live nung last Monday, yung pag-recuse o pagtanggi o pag-atras ng OSG na kumatawan sa gobyerno sa kasong habeas corpus. So yung OSG ho ay nag-file ng manifestation in motion last March 17, and March 17 was Monday around 3:05 p.m. 3:05 p.m. nung Monday ay nag-file po ng motion, manifestation in motion ang OSG o yung Office of the Solicitor General, at humihingi nga na ma-reschedule yung gaganapin sanang oral argument patungkol sa budget ng 2025 na una na nating sinabi na ito'y invalid, illegal, immoral, unlawful, unconstitutional, and criminal. Humingi po sila ng resetting at ito po'y agad-agad na pinaboran at pinagbigyan ng Korte Suprema. Na-move na po, mga kababayan, ang hearing tungkol sa ating petition to declare the 2025 national budget as unconstitutional from April 1, 2, and 3 sa Baguio. Ito po'y na-move na sa May 19. May 19 o isang linggo matapos ang nalalapit na halalan. Yan po yung naging kapasyahan ng Korte Suprema. Hindi na po matutuloy yung oral argument na nakatakda sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. Bagkos ito po ay nausog na sa May 19 o isang linggo matapos ang May 12, 2025 midterm election, at na-postpone nga po ito dahil na rin sa hiniling na motion ng OSG. Alam ho ninyo, napakahalagang usapin pa rin, malaking usapin yung ating kampanya to bring back Tatay Digong home. To bring home Tatay Digong, napakalaking usapin at kampanya po nito. At ang ating pong audience dito ay yung mga banyagang maestrado na hanggang ngayon ay sinasabi natin wala dapat jurisdiction sa pagkatao ni Pangulong Duterte. Subalit, we will deal with what we have. Nandun na po ngayon sa The Hague o sa Netherlands si Pangulong Duterte, kaya ang ating audience ay yung ICC. Marami pong nag-message kahapon pa hanggang sa ngayon na kung ano-anong komento na may nagsasabi doon na eksperto na tila hindi naman siguro pinagbabawalan kundi cautioning lahat ng nagmamahal kay Pangulong Duterte na maging marahan, maghinay-hinay sa mga komento sa social media dahil daw po baka mainis yung mga maestrado diyan sa ICC at hindi makatulong sa kaso ni Pangulong Duterte at makasama pa. This is just my personal take. Yung mga nagsasabi niyan, sa tingin ko, it's a form of gaslighting. Sapagkat nakita nila yung backlash, nakita nila yung pushback ng napakaraming Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nakita nila na pati yung mga traditionally ay hindi naman supporter ni Pangulong Duterte, ngayon po'y nagsasalita na, hindi dahil sila po'y na-convert na maging supporter ni Pangulong Duterte. Subalit, higit pa diyan, nakita kasi nila na ang nakataya po dito ay ang soberanya na ng ating bansa, ang pagrespeto sa ating saligang batas, at ang supremacy dapat ng Korte Suprema ng Pilipinas over the jurisdiction of the ICC. The ICC can never be higher in terms of rank
sa ating Korte Suprema. Hindi pwedeng mas mataas ang ICC sa ating Korte Suprema. Kaya dumarami po yung higit na dumarami pa yung mga nagsasalita at sumusuporta kay Pangulong Duterte. Hindi po dahil na-convert silang supporter ni Pangulong Duterte. Mas maraming Pilipino ho ang nakakaunawa na ngayon kung ano ang nakataya sa usaping ito. Imaginein mo, kababayan mo, kapwa mo Pilipino, pusigit pa riyan dating Pangulo, ay basta-basta na lamang napunta sa kamay ng banyagang jurisdiksyon, ng banyagang korte, nabibistahan, lilitisin ng banyagang taga-usig at huhusgahan ng banyagang maestrado. Kaya po higit nagbubuklod-buklod ang mamamayang Pilipino sapagkat alam naman natin na mali na itong nangyayaring ganito dito sa darating na May 12, 2025 midterm election. Marami rin na yan po yung usapin natin sa budget. Sa darating na mga araw, pag-uusapan pa po natin, babalik-balikan natin itong anomalous and unconstitutional 2025 budget. I just have to be careful with our public discourse now since there is already scheduled the oral argument before the Supreme Court. I was counseled by our lawyers na iwasan hangga't maaari pag-usapan muna yung merito at magkomento. But we are free to discuss about the 2025 national budget, kung paano yung maling proseso sa pagpasa nito. Huwag po ninyong kalimutan ang isyong ito. Alam ko mainit na usapin yung ginawang injustice kay Pangulong Duterte at siya ngayon ay nandiyan sa The Hague. Babalikan po natin yung usaping yan. Marami lang simula nung Monday ay kumukonsulto po sa akin yung regarding po yung karapatan ninyo sa free speech, sa freedom of expression, and of course, freedom of the press. Huwag po kayong matatakot. For as long as within the bounds of the constitutional guarantee, yung inyong ginagawang pagpapahayag, wala pong kaso doon. Again, Article 3, Section 4, may garantiya po nakaukit, nakasulat sa ating saligang batas, the right of the people to free speech, freedom of expression, and freedom of the press shall not be abridged, and the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Malinaw po yan. Constitutional right po yan. Pag sinabing constitutional right, in the hierarchy of rights, sa ranggo po ng ating mga karapatan, sa antas po ng ating mga karapatan, wala na pong hihigit pa doon sa may garantiya ng ating saligang batas. Ulitin ko, nakaukit po, may garantiya nakasulat. At sinisiguro ng ating saligang batas yung inyo pong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. Ganon din po ang malaya at payapang pagtitipon-tipon upang ipahayag at ipahatid sa gobyerno ang lahat ng inyong hinaing, reklamo o nararamdaman basta't ito ay payapa. Yan po lamang ang sukatan. Ang dami nagtatanong sa akin, natatakot, baka raw po sila ay makasuhan ng unlawful utterance or unlawful utterances o di kaya yung tinatawag na inciting to sedition. Alam mo ninyo, pagka sinabi mong inciting to sedition, dapat po yung danger or evil that particular provision of our revised penal code na dapat po nung gamutin must be extremely serious. Kinakailangan talagang seryosong-seryoso bago mo gamitin yung inciting to sedition provision ng revised penal code. The danger or evil must be extremely serious and the degree of imminence extremely high before the utterance can be punished. Because anything less doon sa sinasabing extremely serious at extremely imminent, yung evil or danger sought to be avoided, pag yan ay hindi talaga extremely serious at yung danger ay hindi imminently high, hindi po pwedeng mas mataas sa prioridad yung pagsupil o paglimita
o pagbusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag, magbalita, at malaya at payapang magtipon-tipon upang magpahayag ng ating saloobin sa gobyerno. Yan po yung ating gawing sukatan. And public opinion, mahalaga po ito kailangan po alam ito ng mga ordinaryong mamamayan na kasama natin ngayon na ngayong maghapon. Yung dapat po yung public opinion should be the constant source of our liberty and democracy. Diyan mo masusukat yung sinasabi rin sa Article 2 ng ating saligang batas that the Philippines is a republican and a democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from you, nanggagaling po sa inyo. May garansya rin yan na ang Pilipinas daw po ay isang democratic and republican state, meaning may kalayaan tayo. Therefore, yung inyong opinion ng public, should be the constant source of liberty and democracy. Huwag tayong magpapasupil. Again, dapat, syempre, alam naman din natin yung limitasyon dyan. Nandyan yung makasuhan ka ng libel or cyber libel o kaya nga po yung inciting to sedition or sedition. Subalit, titingnan ho ninyo, wala pa naman akong naririnig na nananawagang pabagsakin ng gobyerno. So walang inciting to sedition. Yung nagsasabing bring home Tatay Digong, wala pong masama doon. Kaya wag po kayong nervyusin o kabahan for as long as, again, pasok po yung sinasabi ninyo sa Article 3 of our Constitution, Section 4 specifically, buhay po ang demokrasya sa ating bansa. And the public, tayo po yun, ang publiko, ay hindi naman dapat obligahin na mag-usap o pag-usapan ang mga kalabisan o kamalian na nakikita natin sa pag-uugali ng ating mga opisyal, sa patakaran ng ating gobyerno, ng pabulong o nagbubulong-bulungan lang. Hindi po yun ang demokrasyang ginagarantiya sa ating saligang batas. We are not obliged to talk about the public conduct of our officials in whispers. No, we're not. We're not. We're not. Mas maingay, mas napapag-usapan ng malaya, mas maganda. Kasi ibang usapan, no, pagka mapapag-usapan lang natin yung mga character, conduct, pag-uugali, yung ginagawa ng ating mga public officials sa loob lamang ng isang pribadong kwarto, nagbubulungan, hindi na po demokrasyang maituturing yun. At yun po bordering on dictatorship or authoritarian rule or despotic rule. So wag po tayong matakot doon. Again, public opinion. Yung opinion nyo ay mahalaga. And public opinion should always be constantly the source of liberty and democracy that we all should not surrender. Huwag nating isuko yan. Sapagkat yan, uulitin ko, may garansya, nakaukit, nakasulat, at buhay na buhay sa ating saligang batas. At mahirap naman na maaari lamang tayong mag-usap tungkol sa pag-uugali, sa conduct, sa behavior ng ating mga opisyal ng pabulong, hindi na po demokrasya yun. Kaya patuloy po kayong manindigan, patuloy kayong manawagan, bring home Tatay Digong. Let's all work na mauwi sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Yung mga nagsasabi naman na yung atin daw pong ingay, yung ating collective voices na nananawagan sa iba't ibang panig ng mundo na sinasabi nga na pauwiin na si Pangulong Duterte, baka raw po ito'y makasama pa sa kaso niya sa ICC at baka raw hindi maging maganda ang dating doon sa mga mahistrado ng ICC. Alam mo ninyo, ito'y aking personal na pananaw. That could be viewed as a form of gaslighting na parang minamanipulate tayo para kayo manahimik na. Pag kayo'y naman nanahimik na, lalo na pong hindi mapapag-usapan ang injustice na ginawa kay Pangulong Duterte. Dapat po tayong patuloy na mag-ingay, lalo na po yung ating mga Pilipino na nasa Europa,
sapagkat ang venue po ay nandiyan na sa ICC eh. Wala na po dito sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag-uusapan din ho natin sa maraming araw pa yung ginawang paglabag sa karapatan ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. But first things first, ang venue po ngayon ay nandiyan na sa ICC. And I guess, I think, this is my personal opinion. Hindi po tayo dapat magpa-convince doon sa nagsasabi, may nagtutulak ng teorya na dapat daw medyo tumahimik, maging marahan, maghinay-hinay, at baka hindi makakabuti yung public reaction na nagaganap ngayon, yung backlash sa ginawa kay Pangulong Duterte. Baka daw ho ito ay masamain ng mga miyembro ng mahistrado ng ICC. Hindi po ako naniniwala ron. Ito ay isang subtle way of telling you people to shut up. Why should we shut up? Meron nakita in broad daylight injustice na naganap. Kaya walang masama, patuloy tayong manawagan, wag nating kakalimutan si Tatay Digong. Patuloy tayong manawagan, bring home Tatay Digong at the soonest possible opportunity. And again, syempre yung tao, nakita naman natin ang kanyang physical condition, hindi na rin naman malakas. At hindi po nga talaga ugali ng Pilipino yung ganun eh. Yung ibinibigay mo, yung inyong dating Pangulo sa kamay ng banyaga, despite and in spite of his age. Mag-80 na po si Tatay Digong sa March 28. So wag tayong tumigil, magpahayag po kayo, mag-ingay po kayo, lalo na yung ating mga kababayan dyan sa Europe. Kung may panahon po kayo, sumali kayo dyan sa gagawing mga napakarami pang malayat payapang pagkilos dyan sa Europe. Meron din ginagawa sa Amerika, meron din ginagawa sa Japan. Sapagkat ang venue na nga po ngayon ay wala na sa Pilipinas eh. Nandiyan na sa ICC. Yung nasa Europe, kung pwede kayong higit pang magbuklod-buklod, pinapayagan naman ang payapang pagtitipon dyan sa labas ng ICC. Iparamdam natin sa kanila na mali yung taong pinahuhuli nila. Mali yung taong inilagay nila sa warrant of arrest nila. Mahal na mahal ng Pilipino yan at yan ay everybody's tatay. Si Rodrigo Duterte, iyan ang tatay. Iyan ang amang kinikilala ng sambayan ng Pilipino. Tayo pong publiko, hindi po tayo obligado at hindi po tayo dapat nag-uusap-usap patungkol sa mga ating mga government official, yung kanilang mga pulisiya, kung sa tingin nating mali, kung may nagaganap na injustice at nasasaksihan natin. Hindi naman po pwede nag-uusap-usap tayo ng pabulong lamang. Hindi po yan ang tunay na diwa ng demokrasya. Hindi bagay po yan ang ating karapatan under Article 3 pa rin ng ating saligang batas. Section 7, the right to information on all matters of public concern. Meron po tayo dyan. Meron tayong karapatan bilang mga Pilipino sa lahat ng usaping panlipunan na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At yung ating pong taunang budget may kinalaman sa ating ang araw-araw na pamumuhay, may kinalaman sa kinabukasan ng ating mga kababayan at higit sa lahat ng kabataang Pilipino. Bakit? Uulitin ko, the national budget serves as the financial blueprint of our development. Ito yung mapa kung saan tayo papunta. Ngayon, kung yung mapa mo, imaginein po ninyo yung GPS ninyo. Yung GPS ninyo walang laman. Sa tingin mo, makakarating ka sa iyong paroroonan? Pag-isipan po niyo yun. Kung iyong mapang tinitingnan mo, blanco, mahanap mo ba yung iyong paroroonan? Kaya itong ating national budget na base sa blankong Bicameral Conference Committee report, personal ko ito, wala itong patutunguhang progreso. Bakit? Blanco ho yung basihan eh. Blanco yung naging basihan. So imagine ninyo, yung mapa, naliligaw ka, pinagkonsulta ka sa mapa para mapunta ka sa nais mong tunguhan. Pagtingin mo sa mapa, blanco, lalo kang maliligaw.
wala kang patutunguhan, hindi ka aabot sa iyong nais puntahan. Ganon din itong budget. At isa pang halimbawang gagamitin ko, yung titulo ng lupa o bahay at lupa o condominium o townhouse na binili ninyo, kahit pa original yung papel, pagka yan ay blanco, wala pong silbi yan. Hindi yan magpapatunay na ikaw ang nagmamay-ari ng isang lupa, ng isang bayan at lupa, ng isang condominium, ng isang townhouse. Wala po yan. Mere scrap of paper lamang po ang tawag diyan. Yung inyo pong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita, wag po niyo isusuko yun. Wag po ninyong isusuko yun. Meron pong mga bagay na hindi talaga dapat sinasabi. Agree tayo ron. Hindi po absolute ang freedom of speech. Pero hindi rin po pwedeng gamitin yung banta na nandiyan ang inciting to sedition o nandiyan yung sedition o nandiyan yung libel or cyber libel. Hayaan natin ang ordinaryong mga Pilipino magdisiplina sa kanilang mga emosyon, pahayag, pananalita at pagbabalita. And true, may mga batas tayong umiiral na pagka meron naman nag-violate, maaaring kasuhan. Pero yung ating mga kababayan, nangingibabaw po ang inyong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. Ulitin ko, public opinion. Yung opinion po ninyo ay mahalaga. Ito po ang constant source of our liberty and democracy and freedom. Huwag ninyong isuko, huwag ninyong ikompormiso, huwag kayong magpasindak, huwag kayong matatak. Narinig naman natin ang naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. She is very active doon mismo sa lugar at nakabuo na siya ng international or foreign legal team doon na siyang kakatawan kay Pangulong Duterte. Tayo naman po dito, sinisikap natin lahat na magtulungan yung local lawyers, yung international lawyers para mapauwi po natin at maibalik si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. But let me just be very, very clear. All our efforts, my effort, and I will speak for myself. I am doing this not because I am campaigning. Secondary na lang po yun. Kinakailangan nating maiuwi yung kapwa natin Pilipino dito sa Pilipinas. Kinakailangan nating maiuwi ang ating dating Pangulo dito sa Pilipinas. Hindi po bilang kampanya kung hindi sa ngalan ng rule of law, sa ngalan ng ating kalayaan, sa ngalan ng respect to our Constitution at respeto sa ating soberanya. Shout out po sa lahat ng riders, ang mga Move It riders at riders, sa lahat ng riders na nagiging bahagi ng Bring Tatay Digong Home. Hindi po tayo lahat magkakakilala pero nakikita ko po yung inyong voluntaryo at kusang pagkilos para manawagang ibalik at makauwi na si Tatay Digong. So lahat po ng riders, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong malasakit, pagmamahal at pagtindig para kay Tatay Digong. Sama-sama po tayo. Bring home Tatay Digong. Patuloy mong ipagdasal at panalangin si Tatay Digong na sana'y makauwi na sa lalong madaling panahon. Salamat din at iyong naalala, kaibigan ko po itong personal, si dating Executive Secretary, ang ating kapwa abogado, si Bingbong Medeldea. Salamat, ipagdasal nyo rin ang kanyang kaligtasan at mabuting kalusugan at makauwi na rin. Sana si Attorney Bingbong Medeldea, but knowing him, hanggat kaya ng katawan niya, hindi niya iiwan ang kanyang kaibigan din at pinagsilbihan bilang Pangulo si Tatay Digong. But prayers to both Tatay Digong and E.S. Bingbong for his speedy recovery.